Okay, sa mga subscribers natin guys, kung naaalala nyo yung video natin dati about dito sa online researcher, kung saan nagsa-search kami ng mga refurbished na computer, nagre-research kami ng mga funeral homes sa Amerika. So dito pareho lang yung trabaho na ituturo ko sa inyo. So dito guys, to kapag naghahanap tayo ng trabaho about sa mga data entry online researcher, dito sa Upwork, ang isin-search natin dito sa search bar ay yung online research. Yan, or data entry. So, makakahanap din tayo ng mga trabaho na kagaya ng sinabi ko sa inyo. Kaso nga lang, dito kasi sa Upwork, kapag itinipe nyo yung online research or internet research or researcher, so mag-highlights ngayon yung mga may research kasi yun yung itinipe natin na keywords. So, kagaya dito, no, makikita nyo rito na research. Dito naman, online research. Tapos, pag in-scroll down nyo naman, puro mga online and researching, research, market research. So, iba-iba yung mga lalabas about sa mga research o researcher na trabaho. So, ngayon, iibahin natin yung keywords. So, dahil nga ang nadidetect niya kung ano yung itinatype natin, so iibahin natin yung keywords para makita natin yung mga trabaho kung saan maghahanap lang tayo or ang ipapagawa sa atin ni client yung kukunin natin yung mga details ng mga company, mga hospital, ayan, funeral homes. So, meron silang mga specific na mga target na ipapahanap nila sa inyo. So, yun yung magiging trabaho nyo rito. So, dito ang gagawin natin, dahil nga, pag online research ang isinearch natin dito or data entry, so napakalawak niyan, no? Iba-iba yung mga lalabas dito sa Upwork. So, ang gagawin natin dito, itatype natin dito yung email, tapos phone number, tapos company name. So, yan yung itatype natin. So, pag kinlik natin yung enter, lalabas ngayon dito yung mga keywords na itinype natin. First name, middle name, last name, job title, company name, and email. So, makikita nyo naman dito, lead generation. So, pero unverified to, no? Pero pag in-scroll down natin, ito, payment verified, makikita nyo rito na gather list from built with and then find decision maker to contact. Tapos, kung makikita nyo rito, ang trabaho natin ay hahanapin, guys, no? Yung mga pangalan, phone number, at email address. So, meron pa dito minsan mga company name, tapos kung ano yung address ng company. So, yun yung mga ipapahanap sa atin. Mga ganitong job post para ma-enhance natin yung skill na to. Kagaya dito guys, no, may nakalagay dito na build with. Yung build with, ako hindi ko din alam to. Pero ito online research lang. So, anong gagawin ko para malaman ko kung ano yung build with, kung paano siya gamitin. So, ang gagawin ko, pupunta ako ngayon sa YouTube. Tapos, isi-search ko ngayon kung ano yung build with na yan. So, kiklik ko yung enter. Tapos, pag-aaralan ko ngayon kung papaano ginagamit yung build with. Yan, marami tayong makikitang mga video rito. Itong B2B leads, build with. Ito yung B2B or business to business. So, kung papaano siya ginagamit. So, pag napanood nyo na, nalaman nyo na kung papaano gamitin yung build with, pwede na tayong bumalik dito sa Upwork. Tapos, pwede na natin siya applyan. Kasi, basahin muna natin yung description ng trabaho. So, dito sa ilalim, makikita natin dito. Yan. Nakalagay dito, collect email and phone of apartment and multifamily brokers. Ang budget naman nito ay $20. So, kung mga extra income lang, no, pwede na natin to. Pwede na sa atin yung mga ganitong trabaho. So, dito naman sa ilalim, itong Texas Industrial Pump Lead Generation, makikita nyo ang pinapahanap lang ay company name, email address, and direct home phone number. So, yan yung mga makikita nyong trabaho rito. So, dito naman sa data scrapping, ayan, makikita nyo rito ay ang pinapahanap naman dito ay yung data for list of Belgian architect firm. Tapos kukunin nyo rin dito yung mga information. Ayan, nakalagay dito, including phone numbers and email. Tapos yung mga list of company names. So, yan yung mga data entry na trabaho na makikita nyo. So, yun lang yung keywords na gagamitin natin. So, gusto kong i-check nyo guys, no? Paglaruan natin yung keywords, pwede natin i-type, no? Halimbawa, hindi natin i-type sa search bar yung company name, yung address, yung direct address. Pwede natin ilagay sa search bar yon sa keywords para lumabas pa yung ibang mga job post about sa mga ganitong trabaho kagaya ng mga data entry. Okay, so paano naman gawin yung trabaho na to? So, yung trabaho na to madali lang, no? So, gagawa tayo dito guys ng spreadsheet. Halimbawa, dito sa spreadsheet, ilalagay na natin yung company name, email address, phone number, address, at saka yung website kung meron man silang website. So, ayun yung mga hahanapin natin kung yun yung task natin. So, ngayon, saan tayo pupunta para mahanap sila? Halimbawa, yung dating trabaho namin, no? Pupunta ako sa Google Map. Kasi dito sa Google Map, nilalagay na nung mga company kung saan yung address nila. So, halimbawa, dito sa Google Map ay magsa-search ako ng funeral homes, USA. Yan. Lagay natin dito sa US. So, click ko yung search or yung enter. Tapos, may mga mag-highlight na rito. Yan. Ayun yung mga kukunin natin. Halimbawa, no, kiklik ko yung etong nakapin. So, kiklik ko siya. Tapos, makikita ko rito yung
website, no? Kung meron silang nailagay na website dito. So halimbawa, ito yung website nila, no? Kiklik ko to. So mag-open siya ng browser. Tapos dito ko makukuha yung information nung pinapahanap niya. Halimbawa, makikita nyo dito sa gilid, meron siyang contact. Ito yung phone number. So dito sa contact, pwede natin hanapin sa About Us. Or dito sa contact, click natin yung contact. Yan, pag scroll down natin, makikita natin dito, itong send us a message, phone number. So, ito yung mga address, makikita nyo yung mga address. Yan, kung anong oras sila bukas. Ito yung country, and yung city. Yan, makikita nyo na yan. So, gumagamit lang kami ng Google or kaya ng Yellow Page. So, dito, Google Map yung mas nagagamit namin. So, iisa-isahin lang namin yung mga yan. No? Kiklik namin yan. Yan, tapos makikita na natin yung website nila. Yung iba, minsan, nandito na yung mga kailangan natin. Nandito na yung phone number, ito na yung address. So, kung gusto nyo naman makita yung email address, so click lang natin yung pinaka-link. Tapos dito, yung contact us, itong contact us, click natin to para makita natin yung ibang mga branches nila. Ayan, may phone number, address. So, iisa-isahin lang natin yan. Tapos, ilalagay natin yan dito sa spreadsheet. So, ganyan lang kadali yung trabaho na yon. So, dito na pumapasok yung online researcher. Ngayon, pag in-input naman natin yung mga info sa spreadsheet, doon naman pumapasok yung data entry. Okay, so isa pa sa mga diskarte, pwede tayong pumunta sa Google. So dito, pwede na natin i-direct type dito, no? List yan of funeral homes in the USA. So click natin yan, tapos scroll down natin. So halimbawa ito, no? List of funeral homes. So click natin yan. Yan, makikita nyo dito sa ilalim. Ayan, Alabama, Sunset Memorial Park. Yan, makikita na natin yan. So ganyan lang guys, no? Pag magsa-search tayo. Ginagamit natin dito ay yung Google Chrome at saka yung Google Map. So basic lang naman to, no? Kasi mga information lang naman yung mga kukunin natin. Ang importante rito, yung mga keywords na gagamitin natin kung ano yung pinapatrabaho sa atin. Okay, so dito guys, no, ang key para sa makakuha tayo ng ganitong trabaho. So mag-aabang tayo ng mga bagong job post. So lagi yung tatandaan yung time frame. So kung ang target nyong client taga-US, so dapat nag-a-apply tayo ng trabaho ng mga madaling araw. Halimbawa, alas 4 hanggang alas 6 ng madaling araw sa atin para hapon sa kanila. Tapos mag-aabang tayo ng mga bagong job post. Tapos paglalaruan lang natin yung mga keywords at dapat yung oras ng pag-a-apply natin. So pwede nyong i-check sa Google, American Time Today, para malaman nyo kung anong oras na sa US. Para kapag ganitong mga madaling araw, doon tayo makakakita ng mga bagong job post. Okay, pagdating naman sa proposal letter guys, no, pwede nyong kuhanan ng idea yung proposal letter na to. So, pwede rin kayong gumamit ng ChatGPT, no, para makagawa kayo ng proposal letter about dito sa data entry at online researcher na trabaho. Sa mga newbie, sa mga beginners, sana nakatulong sa inyo yung video na to na pwede nyong gawing stepping stone para makapag-start kayo ng online jobs career ninyo. So, sana guys, nakatulong sa inyo yung video na to. So, yun lang po at maraming salamat.